Grabe, ang ganda talaga ng bulaklak dito, oh, di ba? Ayun, no? Ayun sila, oh. Punta kami ngayon sa Toyota Museum. At shout out kay Brother Charlie, Tito Charlie. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapunta rito. At sinabi mo Wow! pumunta ako sa Toyota Museum. Yun, no? This is the Toyota Museum, no? So basically, nandito tayo ngayon sa Toyota Group Building. At itong si Toyota, siya ata yung talagang may-ari o nagsimula ng Toyota, di ba? Dito na tayo, guys. Tingnan na natin. Guys, ang sabi rito, dito nagsimula ang Toyota, di ba? Sa factory nito, at buti na lang dala ko yung aking drone shot, oh, para makita lahat yung kabuuan ng kanilang factory, oh. Yun, no? Grabe, guys. So, andito na tayo sa the birthplace of Toyota. So, it's kind of mixed emotion. Talaga. Eh, paano ba naman? 1911 daw nag-start ang Toyota, di ba? Automatic weaving factory lang pala sila. So, hindi pa sila kotse. Ito yung mga photo na ginagamit nila. Textile lang pala sila noon. So, kailan kaya siya nagsimulang mag-start gumawa ng kotse? Kung tama yung pagkakaintindi ko, assuming kasi ako, no? So, nagsimula ang Toyota sa pag-weave ng mga cotton into silk or clothing or garments. So, ito yung mga finished products nila noon. Sa kanilang production ng silk or garments, gumagamit sila ng mga mechanical. Kaya, most likely, kagaya nito, para siyang piston ng mga ano, di ba? Makina ng kotse, di ba? Doon sila nagka-idea na pwede pa tayo naman isang mechanical na thing na gumagalaw, na tumatakbo, na magagamit balang araw sa buong mundo. Ayun, naiyak tuloy ako. Kasi parang hero na rin sa atin si Toyota, di ba? Sabi, ilan ba naman ng Toyota cars sa buong mundo? Di ba? I myself sa proud owner of Toyota. Toyota Hiace, Toyota Corolla, my 1993 Big Body XL. No, so imagine mo, hindi ako mechanical engineer, pero itong si Toyota noong 1911 or early 19th century, meron na silang ganitong makina na inaayos o ginagawa o kinukumpuni para makagawa ng kanilang fabric, 'di ba? Pero kung titingnan mo, ito yung kunyari mga piston ring, 'di ba? Or mga 16 valve kung tawagin, o ito pa kung ilan niya o ilang valve to, lampas pa ka ng 34 valve, 'di ba? At meron silang camshaft. Parang makina na to, 'di ba? You know, kaya dyan siguro sila nagsimulang magkaisip kung pwede pala tayong gumawa ng makina ng kotse, di ba? So, ayun na, Toyota, high speed, blue model, Panalo. This is huge, colorful, and gigantic, di ba? Pinin mo ilang kulay yan ng ano, mga, ang tawag doon, sinulid, para makagawa ng ganitong ano, fabric, only by Toyota, yun, ito rin mga latest nila, 2023 na, kaya parang sobrang high-tech na. Yeah, sample daw. Tingnan natin ang sample. Grabe, tumatay. Grabe, tumatay. Parang paper lang, Oh, oh. Ito,
So, dito naman tayo sa paggawa ng mga engine parts, di ba? Iyan no, yung forging machine ata nilang narinig ko up to 120 tons of forged press. So, ito yung sinasabi nilang casting or sand, no, di ba? Sand kasi hindi nagamit para makabuo ng ganito, di ba? At ito yung kanilang tinatawag na cylinder block. Ito yung pinakakatawan ng makina. Oh. Kaya ito, 4-cylinder, 4 na butas para magkaroon ka ng 1.5 liter engine na gasolina. Yun no. At pag sinabi mong B6 3.52 GR, mabilisan na to kasi nga 6 na piston valve ang gumagana sa makina. Galing. Galing siya. So nung pala para gumawa ng kahan ng mga kotse parang kahoy. Grabe. Kasi para makuha yung talagang tamang photo. Naka-frame lang diba? Parang magawa lang ng jeep na sarap. Diba? At ito daw yung finished product. Ito yung finished product. Ayun, kung paano siya ginawa. Puro kahoy. So ito yung sinasabi ko kanina. Akala ko nung bata, kinalakihan ko na yung singer. Yung pala may Toyota, diba? At meron pang kotse o truck na Toyota. Pero made of wood, Grabe, Ang tindi ng pagkakabarnis, Wow! Yun, So, syempre, habang nag-improve, nakagawa na tayo mga makina at to encourage more safetyness, naging na, mga bakal na yung chassis. Grabe. Since I love car and I'm also a fan of Toyota, di ba? Basketball noon, ang Toyota, ni Bobby Jaworski, di ba? Hindi ko na makakalait sa ganitong edad ko, makakapunta ka sa mismong factory ng Toyota. Dito sa Nagoya, Japan. Yun, Siyempre, medyo futuristic na tayo or nasa modern age na tayo. Kaya tingnan mo yung kanilang concept car, Modern na talaga. Siyempre, pag sinabing modern, mas loaded ng mga safety features. At speaking of safety features, isa na tong Prius ngayon na kinagigiliwan ng lahat kasi hybrid plus medyo futuristic na hatchback. At kita mo naman ang dashboard niya, pati ang loob, 'di ba? Ayun, ayun yung kanilang parang pinaka-hybrid na motor para to generate yung electric habang tumatakbo siya. Gaya nito, ang titindi na. Grabe guys, palapit pa lang ako tumatayo na yung balahibo ko. Goosebumps. Siyempre, Corolla, yan yung So, ito yung Sprinter, di ba? So, hanapin natin yung aking Toyota. In fact, itong Toyota Corona. Ito yung first car ko. Actually, binigay ito ng dad ko noong gumraduate ako ng mga 1993 or before 1993. O tawagin namin yung 12R. Ito nga yung kotse ko noon. Iba Corona. Grabe. Winner. Bangis. Ito talaga yung first car ko. Apat na ilaw, di ba? Parang ang BMW noon, di ba? Uso pa talaga yung side mirror na nasa harapan ko. Saka yung courtesy light yan. Nalala ko lang yung tatay ko. Pag high-end at pag yayamanin na kotse ng Toyota, syempre, hindi pwedeng hindi mawala dito si Lexus. Pangalan pa lang Lexus, di ba? Yun, So, sa paggawa ng kotse dito sa Toyota, lalo na this modern age, gumagamit ng mga robotics, di ba? Para to speed up yung production process ng kotse. At ito ata yung aking Toyota Corolla Big Body. Yun, Ayan, naging kulay pula na siya. Sa akin kasi kulay puti. Original, right? Pero, ayan, yung ipinturahan ay aking Toyota 1993 XL Big Body,